Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Totoo nga, wala na nga ang bodyguards ko sa labas ng pad. Nakita ko sa basement ang sasakyan ni Darla. Pumasok agad ako doon. Tahimik lang siya at tinahak ng sasakyan ang dati pa rin namin kinakainang restaurant. Nang makadating ay pumesto kami sa dating table sa paboritong spot namin dalawa. Umorder siya ng paborito kong lomi na magulay. Agad naman tumalima ang waiter. Bago pa ako mapagsalita, may binagsak siya mga papeles sa aking harapan. Nangunot ang aking noo. Ano ito? Huwag mo akong ano-anohin, Laura. Basahin mo na lang kaya. Singhal nito sa akin. Kinagat ko ang labi ko at binasa iyon isa-isa. Gusto kong maiyak. Gusto kong itapon ang lahat na ito. Anong ibig sabihin niya na, Laura? Sabay bagsak na kamay ni Darla sa mesa. Yumanig ang mesa. Darla, please, huwag mo sasabihin sa kanya. Sa palagay mo, sasabihin ko sa kanya, ha? Namula ang mata ni Darla at hindi ko mapaliwanag ang aking nadarama. Na-rape ka ni Nico 3 months and weeks ago. Pero yung baby na yan, 2 months and days old. Laura, hindi ako isang lintik na boba kagaya mo. Sino ama? Nanginginig ang aking labi. Darla, please. Nangislap ang aking mata sa luha. Ganon din siya, kaya umiwas siya at tumingala. Napakagaga mo. At di ko matanggap ay best friend silang dalawa ni William. Ay, ang lokong yun. Tinanggap ko ang lahat ng pagbumura ni Darla. Dahil sa kakaaliw ko sa palatak niya, masyadong napahaba ang oras namin dalawa. Hinutid ako ni Darla pa uwi. Tahimik na naman ito ulit na nakasanayan ko na. Salamat, Darla. Umirap lang ito sa akin at sinarado ang pintuan ng sasakyan. Kinakabahan ako sa hindi malamang rason at hindi ako nagkakamali. Nandito na si Nathan sa pada. Lasing na naman siya. He looks like a wasted, hot criminal. Pero napakahat niya. Saan ka galing? Napakagat ako sa ibabang labi ko. Sa restaurant, kasama si Darla. Nathan, ano ba? Hinablot nito ang aking braso. Halos mapiga ang aking buto. Sinong lalaki na naman ba, ha? Sino? Nathan, si Darla nga kasama ko. Sinungaling. Naamoy ko ang alak mula sa kanya. Hindi ka pa ba nadala, ha? Sa tuwing nalalayo ka o nalilingat ako, may nangyayaring masama sa'yo. Hindi ka pa ba nadala? Sigaw nito sa akin. Nanginginig ako sa takot. Ano pang kasinungalingan, ha, Laura? Aarte ka na nakunan ka? Ano pa? Tapos buntis ka pa pala? Ano pa? Tinakpan ko ang aking nanginginig na kamay ang aking tenga. Pumikit ako na mariin. Sorry. Matulog ka na. Nathan, kasi matulog ka na. Napapitlag ako sa sigaw niyang iyon. Nagmamadali ako pumasok sa kwarto. Nagmamadali akong tawagan si Alessandra. Natatakot ako, lalo na't marinig ang pagbasag ni Nathan. Nagpapasalamat ako dahil dumating si Alessandra. Narinig ko ang pag-aaway nila ni Nathan. Mas lalo akong bumaba at nagtago para makita sila. Halos mapugto ang hininga ko nang makita ko na hinahalikan ni Nathan si Alessandra. Nasapok ko ang aking bibig at naluhan ng sobra. Parang binabaon na ng punyal ang aking dibdib. Napasinghap si Alessandra at tinulak siya. Hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ko.
Tinuro nito ang puso niya. Unti-unti niyang nilapitan si Alessandra na nagulat. Ganito pala yun, no? Sana ikaw na lang, Alessandra. Sana ikaw na lang para hindi na ako nasaktan ng ganito. Kung alam ko lang na ganito kasakit, nakipagpatayan na ako kay Nigel noon, makuha ka lang. Nawalan ako ng pag-asa nang marinig iyon mula kay Nathan. Nakita ni Alessandra ako. Umiling ako, halos magmakaawa. Unti-unti akong tumalikod. Kasabay ng aking pagtalikod, ang pagbuo ng aking matibay na desisyon. Tatapusin ko na ito ngayon. Tatapusin ko na at titigilan ko na ang kakahabol. Kung noon, nagdadalawang isip ako na sabihin, ngayon, wala na dapat pag-isipan. Hindi niya malalaman ang tungkol sa kanyang anak. Hindi niya malalaman ang gabing iyon. Ang gabi mo yung nangyari sa amin habang tulog siya at lasing. He will never know he's my first. He will never know how many times I did it with him. Never. Ang gabing iyon na hindi ako pinatulog dahil sa sakit. Ni hindi ako nakita ni Nathan dahil pinili ko ang magkulong sa kwarto. Ang gabing kulang sa tulog pero ang aking naging umaga ay tila kay gaan. Naging magaan na aking pagkaramdam dahil sa desisyong pinili ko. Bago ako natulog kagabi ay nakausap ko si Nigel. Pumunta siya dito. Galit na galit siya. Galit siya sa sariling kapatid. Hindi pa masyadong halata ang aking tiyan. At tulad ng dati, masustansyang pagkain ang hinianiyaya sa akin. Ngumiti ako ng malungkot. Mamimiss ko ito. Mamimiss ko ang lahat. Mamimiss ko siya. Dito ako natutong maglinis. Dito ako namulat na ang pera ay hindi basta-basta winawaldas. Dito ako namulat sa lahat. Sa pudar ni Nathan. Masakit po ba mga anak? Sobrang sakit, iha. Pero ang sakit na iyon ay walang-wala kapag nahawakan mo na at nahagkan mo na ang iyong anak. Napangiti ako. At mas lalakas ka pa kapag hawak mo ang kamay ng lalaking ama ng anak mo. Duktong nito na ikinutahimik ko. Dumating sa Teacher Tasio sa araw na iyon. Ginampanan ko ang araw na iyon bilang estudyante. Ang simpleng bagay na nakikita ko, ang mga taong ito, ang aming kwarto na punong-puno ng alaala, ang dating yakap at halik ni Nathan, ang nagbigay sikip at sakit sa aking dibdib at halos gusto ko na umiyak. Nanggigilid na aking luha habang pasimpleng pinupunasan iyon na hindi nahalata ni Teacher Tasio. Pagkatapos nun, ay nilaan ko ang oras sa beranda. Nakatulala, nagbibilang ng minuto hanggang naging oras. Nakatulog ako sa couch na naroon. 3:00 ng hapon, dumating si Nathan na hindi ko inaasahan. Hindi niya ako tiningnan o pinansin. Nagbili lang ito ng kape kay Yaya at pumasok sa kanyang study room. Nanggigilid akong ang aking luha na sumunod doon. Pagkabukas ko, ay nakitaan ko siya ng gulat at biglang naging malamig. Bumuntong hininga ito. May ilang papeles siyang binabasa at pinipirmahan. Anong kailangan mo? Kinagat ko ang aking labi nang tinitigan niya ako nakatayo. Nakabuhay-hay ang buhok nito. Ako naman ay nakaputing bestida at nakapangbahay na tsinelas. Kinagat ko ulit ang labi ko at umupo sa upuan katapat ng mesa niya. Gusto ko lang itanong kung minahal mo ba ako? Pikit matang tanong ko. Tumaas ang kilay niya at tumiwas. Ano sa tingin mo? Napaahon na aking titig at mariin siyang minasdan. Pasalit-salit siyang natingin sa aking mga mata. Nakagat ko uli ang labi ko. Alam kong napasubo ka lang sa sitwasyong ito. Hindi siya umimik. Nanatiling seryoso at matibay ang kanyang ekspresyon. Napakagwapo talaga niya.
Sobrang mahal kita. Sa kahuli-huli ang pagkakataon, sinabi ko yun sa kanya. Ever since, kapag tinitingnan kita, naging baliw na ako sa'yo. Huminga ako ng malalim. Sobrang tahimik at sariling tibok ng puso ko ang naririnig ko. Mahal na mahal kita. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Pero mahal pa rin kita. Ang pagmamahal na iyon na nagbigay sakit sa akin. Sa tuwing nakikita kitang buong pagmamahal na tinitingnan mo si Alessandra. Sa pagkakataong iyon ay nakuha ko ang kanyang atensyon sa pagsambit ng pangalan ni Alessandra. Narinig kita kagabi. Nanunubig ng tuluyan ang aking mata. And you know what? Nasasaktan ako dahil kinulong kita sa relasyong ito. Nasasaktan ako dahil hindi ka nabigyan ng pagkakataon na mahalin ng babaeng mahal mo. Ano bang sinasabi mo? Paasik na tanong nito. Umiling ako na ikinaawa ng labi niya. Unti-unti kong hinubad ang aming engagement ring at nilapag sa kanyang mesa. Nakita kong napalunok ito at kung hindi siya ang kilala kong Nathan, baka isipin kong natatakot siya sa oras na ito. Pero hindi. Hindi natatakot si Nathan. Pinapalaya na kita. Bulong ko. Ngumiti ako sa kanya nang biglang tumulo ang luha ko. Unti-unti ako umatras. Bigla siyang tumayo pero tumigil lang makita ang pagdanak na aking luha. Sa kabila ng luha ay ngumiti ako. Hindi ako magiging selfish dahil sa pag-ibig. Ang pagmamahal ko para sa'yo ay hindi mawawala. Ngayon, malaya ka na. Ano bang sinasabi mo? Paasik ulit na sabi nito. Madilim expression pero namumula ang dibdib at mata. Umiling ako at tumakbo palabas. Dahil sa liit ay maligsi akong tumakbo at kahit sa elevator ay hindi niya ako naabutan. Isang malakas na suntok ang aking narinig sa labas ng elevator nung sumara ito. Parang binubombahan na aking dibdib. Walang kasing sakit ang pagpaparaya. Ang isang sakit na hindi nakakamatay pero dinudurog ka paunti-unti. Tumakbo ako mabilis. Sa basement, nakaabang na ang sasakyan ni Darla. Mabilis akong sumilid doon at humarurot iyon paalis. Hindi ako lumingon. Wag na wag kang lilingon ha. Pagbabanta ni Darla sa akin, tinakpan ko ang mukha na aking palad at umiyak. Mas mabuti na umiyak ka ngayon kaysa naman iiyak ka habang buhay, Laura. Ang mag-stay ka sa kanya, ibig sabihin nun, hindi matatapos yung pagluha mo. Kaya magaling yung ginawa mo. Tama yung desisyon mo. Malamig na sabi nito. At kung mahal ka niya, hahabulin ka niya. Iyon ay kung makikita ka pa niya. God, ang sakit. Iyak ko. Naisip ko ang magiging araw ko na wala siya ay nakakapanibog ko. Pero I will stand with my decision. He will never know a thing. Hindi na ako mangungulit. Hindi na ako hahadlang sa mga gusto niya. Isang malakas na pagpreno ang nagpatali sa amin ni Darla. Halos tumalsik kaming dalawa. Ano ba yun? Galit na sigaw niya. Senyora, meron pong humarang. Natatakot na sagot ng kanyang driver. Visit naman oh. Ay di banggain mo. Darla. Huli na ang lahat dahil lumabas na si Nathan sa kanyang kotse at halos takbuhin ang kinaroroonan ko. Umirap si Darla nang buksan niya ang pintuan at hinigit ako palabas. Taas baba ang kanyang dibdib at namumula ang mga mata. Pinagmasdan niya ako at nakitaan ko ng takot ng kanyang mga mata.
Halos manlumo ako sa nakikita. Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Bulong niya. Bago pa ako makasagot, ay may tumulak na sa kanya dahilan para mawala ako sa hawak niya. Hinila agad ako ni Darla at nakita kong nagsuntukan si Nigel at Nathan. Si Nigel ang naghila kay Nathan. Nagbigay kami ng traffic sa daan. Ang makulimlim na kalangitan ay tuloy na umiyak. Pumatak ang ulan. Nasapo ko ang aking bibig nang makita kong si Nathan ay tinulak ni Nigel. Hayop ka! Nanggagaliitin sigaw niya kay Nigel na may kasamang 2 bodyguards para hawakan lalo si Nathan. Buhay ko to, Nigel! Anong ginagawa mo? Basang-basa na si Nathan at halos hindi ko makaya na makita siyang ganito. Hindi mo mahal, di ba? Ba't mo hinahabol? Pagkatapos mo halikan sa Alessandra, magdusa kang hayop ka. Sigaw pabalik ni Nigel at ang naging sagot ni Nathan ay tadyak para makapunta sa kinaroroonan ko. Umurong ako at tumiling. Halos hindi ko siya makita dahil sa aking luha. Hinila ako ni Darla para makapasok sa sasakyan. Namilog ang mata ni Nathan at tinakbo ako pero hinarangan ulit ni Nigel. Sinuntok niya ng malakas si Nigel. Narinig ko ang pagmura ni Nathan. Hinilan ako ng tuloy ni Darla at pinasa sa sasakyan. Laura! Laura! Huling sigaw niya na aking narinig. Binalot ako ng yakap ni Darla. Humarurot pa alis ang sasakyan. God! Tingnan mo! Basang-basa na ako. Paggalit na sigaw sa akin ni Darla. Pero niyakap ako ng mariin. Niyakap ako at tumiyak ako sa kanya. Ang pag-asa ko ay walang hanggan. Nanatili ang aking matibay na panindigan na magiging maayos ang lahat. Puno ng positibo ang aking isipan at pagkatao. Ang aking pag-asa ay nanatiling buhay. Pagkatapos kong manganak, nanatili na dito si Papa sa San Ignacio, ang lugar kung saan ako nila tinago. It was so painful and happy at the same time nang mahawakan ko ang kambal. 2 lalaki at pinangalanan ko silang Leo at Nate. Si Nate ay yung iyakin at si Leo naman ang tahimik. Pareho nilang nakuha ang pictures ng ama. Walang mintis. Mas lalo akong naiiyak sa tuwing nakatunghay ako sa kanilang dalawa. Ang aking iniisip ngayon ay ang kapakanan na lang ng mga anak ko. 4 na buwan na ang lumipas ng mga anak ako at hanggang ngayon wala kaming balita kay Darla. Inilayo siya ng pamilya niya kay William. Alam kong nanganak na rin siya ngayon at namimiss ko na ang aking kaibigan. Naniwala ako na huwag sumuko kung sa tingin mo ay wala ng pag-asa. Si Darla ay umalis at hiniwalayan si William. Hanggang sa nalaman kong nanganak siya ng isang babae at pinangalanan niyang Hope. Isang beses lang iyon nakita ni William dahil ayaw siya makita ni Darla. Pero alam kong everything will be fine. She's a fighter. Maraming perang dinala si Papa dito at kahit 20 taon ay hindi kami magugutom. Palagi niya ring kontak ang kanyang sekretarya sa Pilipinas at palagi nirang minumura si Nathan. Naisip ko na ba't ako susuko kung maraming tao ang may sinuko para sa akin. Ayokong iuwi sa wala ang lahat na iyon. Nalaman ko noon na ang simpleng bahay na ito ay dito lumaki si William noon. Pagmamayari din niya ang isang bakery dito. Kaya ako ang nagmamanage ng mga ito ngayon, lalo na't hindi masyadong nanatili rito si William. Alam kong busy siya sa trabaho at kakapilit sa matigas na ulong si Darla. Aprobado rin si Papa sa lugar na ito dahil malayo sa bayan at mahirap matuntun. Tahimik, sariwang hangin at palagi ako sa malapit na lawa dito. Nilapag ko ang 2 kambal sa crib nila. Sa lilim ng puno kung saan nakaharap sa ginagawa ng lolo nila. Papa, alis na ako. Nakuluto na si Lolo Iska.
Nilapag ni Papa ang ilang halaman sa kanyang kinuhanan para ilipat sa mas matabang lupa. Ngumisi si Papa sa kambal. Sige, ako nang bahala rito sa kanila. Mag-ingat ka. Huminga ako ng malalim at niyakap si Papa. Pa, pwede ka nang bumalik sa Manila. Ayos na ako dito. Umiling si Papa. Iha, alam mo naman na hindi ako mabubuhay kung wala ka. Hinaplos niya ang aking pisngi. Nanonood ng kanyang salita sa akin. Kaya ayokong sumuko dahil swerteng tao pa rin ako kahit papaano. Ikaw na lang mayroon ako. Oo, may mga naging kasalanan rin ako. At pinagsisihan ko na yung mga yun, Iha. Tumawa ako. Salamat pa. Hindi ko talaga alam gagawin ko kung wala kayo. It's almost a year. Kamusta na kaya si Nathan? Bakit niya pa ako hinahanap? Para saan? Ayaw niya sa akin, di ba? That's all. Yun lang alam ko. Pero ano yung mga nakita ko noon? Halos magmakaawa siya noon. Pinilig ko nga yung ulo para mawaglit ang pag-iisip noon. May trabaho pa ako. Kaya ayokong lumipad ng isipan ko sa kung ano-anong bagay. Hinalikan ko ang dalawang anghel na iiwan ko ngayon kay Papa. Araw-araw sa tuwing iiwan ko sila, nagmamadali at excited ako sa pag-uwi. Parang hinihila ako ng hangin para uwian ang aking dalawang mga anghel. Hinatid ako ng driver sa bakery. Ako ang nagmamanage at minsan pumupunta ako sa ibang branch nito sa ibang lugar. Ayaw man ni William na magtrabaho ako, pero ayoko magmukmuk lamang sa bahay. Inutusan ko ang isang trabador doon nang makita kong dinadagsa na kami ng customers. Agad naman itong sumunod. Ngumiti ako sa kanila at in-inspection ang mga sweets na naka-arrange. Hello, magandang dilag. Ngumisi agad ako na pumasok ilang buwan ko ng kaibigan. Isang Pilipino rin na nagbabaka sakali dito sa Italy. Si Stella ay masayahin at alam niya ang kwento ng buhay ko. Isa siya sa mga naging sandigan ko noon. Isa siyang dakilang raketera. Kung umaga ay bakery shop siya tatrabaho. Kung gabi naman ay kumakanta siya sa mga bistro o sa mga bars. Ang ganda ng ngiti natin Siguro kota kagabi no? Magkano kita mo ha? Inisang pasada ko ang dinisplay ng cakes at sweets ng paglinis bago hinarap si Stella. Hinila niya ang apron at hairnet bago pumasok sa loob. Sinundan ko siya at tinitigan siyang naghahanda. Hindi rin Medyo bad trip kagabi Kung sana sumama ka, di hindi ako na-board kakatingin sa mga naglalaplapan doon. Umikot ang mga mata ko at ngumisi. Bakit? Pwede mo ba akong laplapin? Tumawa siya. Ikaw huwag kang ganyan. Huwag kang magsalita ng ganyan di bagay sa'yo. Mukha kang anghel na walang pakpak dito sa lupa Ewan sa'yo, Stella. Pero sige, sasama ako sa'yo mamaya. Magpapaalam lang ako kay William Sinundot nito ang gilid ko. Ikaw Totohanan na ba yan? Si William kasi kung makatingin sa'yo parang mundo ka niya Napangiwi ang ngisi ko sa labi. Ngumuso naman si Stella. Ay, sorry. Peace. Naisip ko si Darla. Namiss ko na ang isang iyon. Sana magkaisa sila ni William. Maayos ang pakikutungo kay William dahil sa mga tulong niya. Ayaw niya rin kaming pabayaan ni Papa nung gusto kaming kunin ito sa poder niya. Gabi na makauwi ako sa bahay at nakitang wala na sa garahe ang sasakyan ni William. Tulad ng dati, nakatulog din ng mahimbing ang mga bata at nanonood ng telebisyon si Papa. Oh, kumain ka na anak. Tumango ako at tumalik sa kanyang pisngi. Apa, may pupuntahan po kasi kami ngayon ni Stella. Siya sige mag-ingat ka Huwag papagabi. Nagkatigan kami na matagal ni Papa. Huminga ako ng malalim at nilapitan siya at saka niyakap na mahigpit. Simula nandito na kami mamuhay.
Walang nagtangka pa pag-uusap ang kahit anong naiwan namin doon sa Pinas. Alam kong mahirap kay Papa, lalo na sa cellphone o di kaya sa laptop ang trabaho niya. Kasabay ng pagbagong buhay ko, ang paglisan ko sa mga alaala noon. Kinalimutan ko ang puot sa mga taong nagkasala sa akin. Kinalimutan ko ang taong minahal ko ng sobra at sinaktan ako ng sobra. Ngayon, nabubuhay ako para sa mga anak ko. Bago ako umalis kanina, pinuntahan ko ang kambala. Ilang minuto akong yumakap sa kanila bago nag-ayos ng sarili. Simpleng top at jeans ang aking suot. Simula na nanganak ako, na-conscious na ako sa sarili. Nagdala rin ako ng jacket panlaban sa lamig. Wow! Ang hot mama naman itong kasama ko. Sumalampak agad ako sa pick-up na luma ni Stella. Mambola ka pa dyan. Diyan ka kasi magaling eh. Eh ako pa ba? Basta real talk yon. At huwag kang lumayo mamaya ha. Uminom ka lang sa upuan mo tulad ng dati. O siya, sige. Tayo na. Biglang nagring ang cellphone ko na bihira ko lang gamitin. Napangiti ako na makita ang pangalan ni William. Hello William. Lumabas ka ba? Tanong nito. Kasama mo si Stella? Malamig ang boss ito as always. Oo William. Pasensya ka na ha. Uuwi ako na maaga. Saang bar? Na-imagine ko ang naniningkit niyang mata. Binigay ko ang address ng bar. Ayoko mag-alala siya sa akin, nakakahiya. Maraming tao na pagdating namin, hindi na magkamayaw si Stella dahil sa kanyang termino na pagkatapos kumanta sa ibabaw ng main stage. Iba ang bar dito. May umiinom sa couches habang may kumakanta sa main stage. 8 to 10 ang pagkanta at simulatin hanggang sa madaling araw ay stereo music na ang tugtog. Hanggat ikatlong palapag ito at malaki ang tip at binibigay sa kagaya ni Stella. Ang boses niya ay nakakahalina at merong oras na umiiyak ako dahil sa lalim at lamig na kanyang boses. Natawa rin ako minsan na kumanta siya na Tagalog at hindi yun maintindihan ng iilan. Bravo! Bravo! Sigaw ko at pumalakpak nang mag-umpisa na si Stella sa main stage. Naghihiyawan ng mga suki niyang tagahanga dito. Kumanta na ito. Nagsimulang tumayo ang iilan at nadala sa slow rock na kanta ni Stella. Sikat sa bansang ito ang kantang ito kaya patok sa lahat. Binigyan ako ng pamilyar na waiter ng inumin. Ngumiti ako dito at hinawakan ng kupeta na kulay pink na inumin. May cherry sa gilid dito at lemon sa loob. Nanatili ako sa aking upuan at masayang tinitigan na kaibigan ko. Mamaya pa ay may lumapit ulit sa akin na waiter. Nangunot ang noo ko na may dala itong isang perasong rosas. May nakadikit dito na maliit na note. Ang paghaplos ko sa maliit na papel na iyon, ang siyang pagkalabog ng puso ko. Napalunok ako at unti-unting binasa ang nakasulat. Hindi na ako mapaghintay na bumalik ka sa akin. Kayo na mga anak ko. Si Leo at si Nate. Tama ba? Your fiancé. Para nanlamig ako sa bawat letrang nabasa. Lumingalinga ako at ramdam ko ang mga matang mainit na nakatingin sa akin. Biglang nasapo ko ang aking dibdib. Napatayo ako sa aking nakita.